through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon ng Lunes, ika-21 ng Abril, taong 2025. This time check is brought to you by Jabatech Corporation. Kapag information technology ang usapan, Jabatech Corporation ang inyong lapitan. Mapa software, website o mobile apps. Mabilis, pulitong tulong ang inyong maasahan. Kaya unleash your creative genius with Jabatech Corporation. For more information, contact them sa website www.jabacompany.tech, Facebook page www.facebook.com/jabatechcorp or email info@jabacompany.tech. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Pumanaw na sa edad na 88 taong gulang ang kanyang kabanalan Francisco. Ibinahagi ni Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo of the Apostolic Chamber, ang balita ng pagpanaw ng punong pastol ng Simbahang Katolika ganap na alas 9:45 ng umaga ngayong araw, oras sa Roma. Ayon sa Kardinal, pumanaw si Pope Francis sa kanyang residensya sa Casa Santa Marta sa Vatican ganap na alas 7:35 ng umaga, oras sa Roma, na 1:35 ng hapon, oras sa Pilipinas. Matatanda ang 38 araw na nanatili si Pope Francis sa Agustino Gemelli University Polyclinic sa Roma matapos na maospital noong 14 ng Pebrero dahil sa bronchitis na kalaunan ay natukoy bilang bilateral pneumonia. Sa pagamutan na rin ginunita ni Pope Francis ang kanyang 12 taong anibersaryo ng pagiging Santo Papa noong Marso. Matatanda ang personal na bumisita si Pope Francis sa Pilipinas noong January 15 to 19, 2015 na layuning maipadama sa mga Pilipino ang pakikiisa at presensya ng Panginoon lalo na sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda o Haiyan noong taong 2013. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Diskurso Totoo. Totoong balita, makatotohanang usapan dito sa Veritas 846. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kasama sina Maru Sarne, Ace Acero at Erwin Ugawa. Diskurso Totoo. Makinig. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoong Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon namin Diyos, puno ng kalungkutan ang aming puso sa pagyao ng Santo Papa, Pope Francis, ngayong Easter Monday. Subalit alam naming ang pag-uwi niya sa iyo ay isang napakasayang kaganapan. Punuin mo ang aming puso ng pangunawa at kapayapaan sa kabila ng malungkot na balitang ito. May we continue what He taught us, to live the values of the gospel with courage and universal love, especially in favor of the poorest and marginalized. Eternal rest grant unto Pope Francis, O Lord, and let perpetual light shine upon him. In Jesus' name, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dasal ang pagpanaw ng kanyang kabanalan Francisco. Mga kapanalig, tayo po ay maglaan ng ilang segundong katahimikan upang pagdasal ang Panaw ng kanyang kabanalan Francisco. Mapapakinggan po natin ang tunog ng kampana bilang pakikiisa sa buong simbahang Katolika.
Diskurso Totoo. Maganda at mapayapang hapon po sa ating lahat. Ako po si Marupa Hati Sarne. Ako po si Erwin Ogawa. At ako naman po si Asa Sero. Welcome po dito sa Diskurso Totoo, mga kapanalig. This program is brought to you by Diskurso Media, your beacon of truth, beacon of trust, laban sa mga huwad na impormasyon at balita. Bisitahin po yung Diskurso Media sa aming website po sa diskurso.ph o i-follow nyo po sa aming social media pages. Ang itatype nyo lang po ay Diskurso on Air. At magandang hapon po muli sa ating lahat. Tayo po ay talagang nagitla, nagulat po dito sa balita ng pagyao po ni Pope Francis. Sapagkat yesterday lamang po, Easter Sunday, he was sprightly. He was doing his rounds of the Basilica dyan po sa may, St. Peter. Yung grounds actually ng St. Peter. Siya ay sumakay sa kanyang Pope Mobile. O pagkatapos... Lumakas pa siya nakapunta pa siya dun sa yung parang jail ba yun at bigay pa siya ng konting speech tapos nakapag-mass din pa sila doon. Nakapag-homily pa siya. Up to the last minute talagang effort siya. Parang hinintay niya lang matapos ang Holy Week. Oo. Doon nga sa kanyang homily ay hinamon niya tayo na wag tayo maging passive sa ating Easter joy o yung parang walang pake o walang pakialam o walang reaksyon dun sa ating Easter joy. Rather, we must take action. Set out to look for Jesus. Look for Him in life. Look for Him in the faces of our brothers and sisters. Look for Him in everyday business. Look for Him everywhere except in the tomb. Sabi ni Pope Francis yan. So, hanggang sa kahuli-hulihan sandali, pinapaalala niya sa atin na maging proactive tayo sa ating sa pagtulong sa ating kapwa-tao. Tingnan daw natin si Jesus sa bawat isa sa atin. At ngayon, nasa Zoom na ba? Yes, nasa Zoom kasama na po natin. Hi. Si Chairman po. No? It's really a sad day. Good afternoon, Chairman. Good afternoon, Chairman. Very, biglaan. It was just, recently na binalita, even tayo, we were able to actually capture it. And ang nangyayari ngayon, nagko-congregate yung mga tao sa St. Peter's Square, no, sa Rome. Kasi nga, kumbaga, ang hirap isipin na kumbaga sabihin natin 88 years old, kumbaga matanda na, old, pero being the head of our church, no, our beloved Catholic Church, syempre nakakalungkot pa din. At si Pope Francis kasi what he symbolized was talagang lahat ng norms, sinira niya. He went against the norms. Even sa pagsusuot niya ng damit as a pope, no? Ang dami niyang mga how do I put this, changes na ginawa sa ating simbahan. Medyo radical. Really is the day. Radical. He left a very big legacy, no? Malaki yung kanyang naiwan dito sa atin. At kaya naman lahat tayo talaga, kahit non-Catholics, I believe, ay affected dito sa pagyao po ni Pope Francis. Ilang years ba naging Pope ang ating Santo Papa? 12 years. 12 years. 12 years. Yes, 12 years. Imagine mo on that specific 12 years, napakatagal niya, no? Na kumbaga he replaced si Pope Benedict before, because Pope Benedict resigned due to old age. And I remember when he was the new Pope, no? And he espoused a lot of changes. Even yung paghalik nga sa kanyang kamay, no, at sa kanyang ring, which is normally na ginagawa, binago niya, no? So there were a lot of changes. 12 years, even during the pandemic. I clearly remembered yung mga images ni Pope Francis na he was actually praying, no, na nakaluhod at talaga during the pandemic, no, doon sa church sa Rome, regarding those on the disease, yung the church for diseases. He was really in prayer. So marami talagang makakamiss kay Pope Francis, lalo tayo mga Pilipino, bumisita yan dito sa Pilipinas. Yes. Na-meet mo ba siya personally, Chairman? I did not meet him personally.
but I was able to see him. Mhm. And essentially, medyo iba yung kanyang aura eh. Yes, oo. Iba yung aura ni Pope Francis. Oo. Tapos makikita mo, he was the one who created a lot of changes in the Catholic Church. Oo. One of the last people na na-meet siya personally was US Vice President J.D. Vance. Kaya nga marami talaga nagulat kasi nung kaharap niya si US Vice President J.D. Vance, maayos pa yung kanilang pag-uusap. Malakas siya. Malakas. Kaya nagulat ang lahat dito sa balitang ito na pagkatapos ng kanyang pagtugon o pagganap dun sa kanyang mga tungkulin yesterday, eto, ngayong araw na ito ay siya ay umuwi na sa ating Panginoon Diyos. Ano ba yung per reports ba? Was he sleeping when he died? Wala pang verified o confirmed reports about that. Wala pa, Kasi no? if you try to look at it, talagang I think he died peacefully from the looks of it. Kasi remember, nasa ospital na yan si Pope Francis talagang hindi makahinga since Feb. Di ba? So he was extended just for him to celebrate Easter Sunday. Yes. No? Which is a holy thing kasi all churches around the world are arguing about Easter Sunday. So I think the message is quite clear when he died after Easter that there will be a new hope and a new light because there will be a new pope that will actually be elected to lead our church. And all we can do is celebrate the life of Pope Francis. Yes, so and in celebration of life of Pope Francis, may I read yung kanyang short information na iniwan niya for us. Go ahead. So, Pope Francis, born Jorge Mario Bergoglio on December 17, 1936 in Buenos Aires, Argentina, was the eldest of 5 children in a family of Italian immigrants. His father Mario was a railway worker and his mother Regina was a homemaker. Raised in a modest household, young Jorge developed a love for soccer and opera, and his grandmother Rosa played a significant role in shaping his spiritual life. At 17, he felt a calling to the priesthood during a confession which led him to join the Jesuit order in 1958. He was ordained a priest in 1969 and later became the provincial superior of the Jesuit in Argentina in 1973. During Argentina's Dirty War 1976 to 1983, Bergoglio quietly helped many escape persecution through his actions during this period were later scrutinized. In 1992, he was appointed auxiliary bishop in Buenos Aires, and by 1998, he became the archbishop. Known for his humility, he lived in a modest apartment, cooked his own meals, and used public transportation. His focus on social justice and the poor earned him widespread respect. In 2001, Pope John Paul II elevated him to cardinal. On March 13, 2013, Bergoglio was elected as the 266th Pope, taking the name Francis in honor of Saint Francis of Assisi. He became the first Pope from the Americas, the first Jesuit Pope, and the first to take the name Francis. His papacy has been marked by a focus on inclusivity, environmental stewardship, highlighted by its encyclical Laudato Si, and outreach to marginalized communities po. Ayan. Para rin siya si Mother Teresa, no? Oo, yung kanyang... marami siyang activities na ginawa when he was alive. Napanood nyo ba yung The Tale of the Two Popes sa Netflix, no? I don't know if it's still showing, no? It showed him, familiar, si Pope Francis and si Pope Benedict, no? Kasi they are a tale of two worlds, no? Si Pope Benedict was the old church, and then si Pope Francis was the new church. So, during the time of Pope Francis, no, kasi ako, I also serve sa simbahan as a Eucharistic minister, no? And essentially, there were a lot of discussions within his 12 years of papacy. May shortage tayo ng mga pari no? He even espoused, and there were a lot of discussions, if he can actually ordain priests that are already married. Ang daming mga kumbaga, the modern concepts of the church came about in his 12 years of papacy. Yeah. Maraming mga bagay na kumbaga ipinapasok at sinusulong. And I think these are the things na
hindi natin makakalimutan kay Pope Francis. Well, tayo po ay maglaan po ng ating oras, ng ating panahon para ipagdasal po natin ang ating Santo Papa para sa kanyang maligayang paglalakbay pauwi po sa paradise. And marami pa po tayong tatalakayin dito po sa ating palatuntunang diskurso. Totoo. Pero magpaalala muna po tayo. Diskurso Totoo. Uy, kapanalig! Narinig nyo na ba yung Only Care Card ng J. Aklan Medical? Alam nyo ba na pag kayo ay meron nito, ay 1 to sawa ang inyong check-up sa isang buong taon? Aba, kahit konting ubo o sipon lang, hindi ka na mag-aalanganin magpatingin, di ba? Konting iniinda, ipatingin agad yan. Mas maganda na yung sigurado ka kaysa ay ugat pala ng mas malala na karamdaman yan. Kung gusto nyo malaman kung ano ang nagagawa ng Only Care Card ng J. Aklan Medical, log in lang sa www.jaklanmedical.com. Maaari rin po silang i-text o tawagan sa 0963-662-6952 or mag-email sa corporate@jaklanmedical.com. Ang segment Diskurso Totoo. Balik na po tayo. Okay, balik na po tayo dito po sa Diskurso Totoo. At ngayon mga kaibigan ay of course mga kapanalig. Mga kapanalig, no? Marami po tayong mga tatalakayang mga balita. Isa po dito sa magandang balita itong pagkakaaresto na doon sa 3 suspect sa pagpaslang po kay Anson Ke, or kilala rin bilang Anson Tan, isa pong negosyante diyan po sa may Valenzuela City. At ang naaresto, ang isa po Chinese. Ito pong Chinese national na ito, ang sabi po ay kusang loob siya na sumuko sa Philippine National Police. At ito raw pong Chinese national na ito ang sinasabing pasimuno o nag-organize. Mga kidnap for hire pala sila. Yung, kidnap for hire? Sa trabaho talaga nila? Inuupahan sila para mangidnap at pagkatapos ay para doon sa mga may dapat bayarang utang, ganyan, o kaya mga dapat gantihan, ganyan. So yung mga nag-betray ng traidor, so yan to yung mga kinikidnap at binabayaran sila para dyan. Pero mukhang nagdoble pa, romansom bukod doon sa sila'y inupahan na para magidap. Kasi di ba alam ko hindi naman kapag kidnap sa pagkakaalam ko yung mga kidnap na hinahire, kikidnap at hingi lang sila ng ransom pero for them to kill. Oo, kasi nga inupahan sila. Inupahan. 2 sa mga suspects ang naaresto na rin ng mga Pilipino. Ang mga suspects na ito ay naaresto dyan sa may Palawan. Sa Rojas, Palawan yata, kung hindi ako nagkakamali. At itong dalawang ito, mukhang itinuro nitong Chinese na sumuko. Kaya naaresto sila dun sa Palawan. 2 Pilipino ito. Ang pangalan, Ricardo Austria David. Kilala rin bilang Richard Tan Garcia at Raymart Katekista. Sila'y nahuli sa Rojas, Palawan noong April 18. Oo. So, yung third suspect si David Tan Liao, isang Chinese national, ay voluntaryo nag-surrender daw sa PNP at nasa anti-kidnapping group na siya ngayon sa kustodiya. Pero may 2 pang Chinese nationals na tinutugis pa. Oo. Okay. So, sir, magandang balita yun, hindi ba, Sir JP? Magandang balita yun. Pero ang tanong ko, doon ba sa report natin is itong mastermind is Chinese din? Yun po, ang sabi, mastermind daw ay Chinese. So ano tong Chinese na to? Mainlander ba? O talagang local Chinese to? Meron ba sa report natin na gano'n? Wala po, wala. Kahit ang PNP ay mum about that, ang si General Romel Marbil, ang binigay lang po niya na information, yun nga, Chinese national, pero wala siyang sinasabi kung ito ay mga illegal ba na nakapasok dito sa bansa natin, matagal na bang nandito, bakit may ganitong grupo, sindikato, pero ang sinabi lang po ni General Marbil,
this group is also responsible for 5 more na mga kidnap for hire na kaso. Na ganun din po ang kailangan nating palakpakan ang effort ng ating kapulisan, no, ang Philippine National Police, kasi imaginein mo kailan lang yan pero ang bilis nilang na-solve ang krimen. So I think they deserve yung ating praise at ang ating commendation, no, for doing an excellent job. Kasi makikita mo naman talagang nag-act naman ang ating gobyerno pagdating dito, no, especially ang PNP, DILG, at alam ko naggawa pa ng task force yan, di ba? Last week I think binalita natin. There was a task force created together with the DOJ. So makikita mo naman ang bilis din naman ng aksyon ng ating gobyerno. At kudos kay Chief PNP General Marbil, kay Secretary John Vic Remulla at DOJ Secretary Boying Remulla for creating this particular task force at na-solve yung... Case solved na nga daw po Kino-consider lang case solved tong kaso na to. According to PNP. Yes. It is actually solved kung ganyan. Kung nahuli na yung mastermind at talagang ginawang negosyo yan, talagang existent yung yung sindikato na yan, and through the efforts of our law enforcement, tignan nyo naman madaling nahuli. Oo. Yun nga ang pero nakikiusap itong Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated na siguraduhin na talagang ito na ang huli. Kasi nga syempre sila rin ay natatakot para doon sa kanilang sarili, no? Dahil nasa panganib yung buhay nitong mga matino naman na nagnenegosyo dito sa ating bansa na mga Filipino-Chinese. Pero alam mo, sir, ang dami talagang mga illegal na mga Chinese nationals na nahuhuli lately, no, nitong lalo na ng Bureau of Immigration, lalo na noong kasing na-open nga itong ating bansa sa mga pogo-pogo. Yes. Di ba? Connected lagi sa ang ano naman kasi din dyan, yung mga Chinese na nahuli na yan, hindi rin naman kasi makabalik yan sa bansa nila. Dahil pagdating din sa bansa nila, definitely po-prosecute din sila ng kanilang bansa. Yung mga cases din sila. Yun din. So kaya nung mga nagdatingan dito, syempre hindi rin nakakaalis kaagad yung mga yan, yung iba nagtago na yan sa authorities. Kaya nga ating gobyerno talagang hinuhuli sila isa-isa. At talagang sila ay pinupuntahan. Kasi during that time, imagine mo ilang taon yan na namayagpag at nagkalat dito sa ating bansa. At ngayon nakikita na natin yung yung effect sa ating society. Oo. At mga kababayan, mga kapanalig, baka meron po kayong gusto ring ibigay na reaksyon dito po sa ating pinag-uusapan. Oo, pwede po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0918-837-4827, o kaya nasa Facebook po kami, live po ngayon, pwede kayong mag-comment sa ating Facebook page, DZRV 846, DZRV 846. Pero meron atang nagpapaano si Mr. Errol Barrientos ba to? Nagpapa-shout out, no? Okay, hi Errol. Errol, no? Thank you for listening and watching, no? Pati po si Irene, si Doktora Irene Cascante, Doki Imay, hello. At saka si Bebot Sandoval ng Immaculate Conception Academy of Manila, hello sa inyo. Gayon din sa mga tiga Department of Agrarian Reform, nanonood ngayon sina J. Artiano, si Miss Agnes Rojas, ayan, tsaka sa ating iba pang mga kasamahan dyan, si Lorraine Aquino, maraming salamat sa inyong panonood. Si Loy Mark, na ang haba ng kanyang sinabi tungkol sa please pray for the economy for entire Metro Manila, sa buong Metro Manila. Bakit buong Metro Manila lang, hindi buong Pilipinas? May dinagdag siya, and the entire Philippines. Parang syudad lang ng Metro Manila ba ang ating initially lang daw, pero ipagdadasal ng ibang bayan? May dinagdag, sir, sobra kasing haba. And the entire Philippines, from Batanes to Tawi-Tawi, to grow the fastest annual economic rate of 27.2%, starting today until the future, until beyond, to transform Metro Manila into a global power city and to transform the Philippines into a prosperous, predominantly middle-class society where no one is poor and people live long, healthy, and innovative lives. Yan ang sabi niya. Well, I hope today that the sad news of Pope Francis dying, that it also resonates hope
sa lahat ng ating mga kababayan wherever they may be, kung ano man ang kanilang kinahaharap na pagsubok, kung ano man ang kanilang mga problemang, kasi ang dami sa ating mga kababayan at kapanalig, panigurado may mga kinahaharap. At syempre, yung pagdadasal natin hindi lang sa ekonomiya kundi sa lahat din ng may problema kinahaharap, no? At sana kanilang malampasan. In one way or the other. And speaking then of percentages, nito lang bumaba ang popularity ni President Bongbong Marcos sa polls last week, no? So, ayon sa Pulse Asia noong March, ulat ng Bayan Survey, Marcos approval rating fell by 17% percentage points from 42% in February tapos to 25% noong March. So, hanggang ngayon, ang tanong pa rin ng lahat, bakit? Well, hindi naman affected daw Malacanang. Kanina lang nag-press con sa Malacanang at sinasabi nilang ito ay bahagi lamang ng mga natural na mga pangyayari at naniniwala naman ng Malacanang na they are doing their best, no? Dito sa ating ekonomiya. And alam mo, malaking factor talaga yung social media minsan. Yes. Diba? Parang recently, sunod-sunod yung paglabas ng mga kung ano-anong mga news. Diba? At, ang dami kong ang nababasa na baka nga raw din ang pagbaba ng kanyang survey dahil din lahat sa fake news. Yun na nga. Diba? Parang fake news. Para sunod-sunod diba? Kung nakikita nyo, napapanood nyo yung mga kung ano mga balita, tapos yung mga nagsasalita about alam mo na kung ano-anong mga pagbibintang dito sa ating kasalukuyang pamahalaan. Malaking factor talaga yon. Ang hirap din maging presidente, no? Siguro hindi. Definitely, oo naman. Parang maging chairman, di ba, sir? Mahirap din. Hirap Well, that's the essence of leadership, no? Leadership means kasi that you will piss people off. Number one rule yan, no? Hindi, pag ikaw ay nasa tuktok, it's a lonely job. Yeah. There will be people who will like you. There will be people who will hate you. You cannot please everybody. There will be people who will not like you. And essentially, at the end of the day, you can only find solace in terms of through prayer, no? And at the same time, through your family. Kasi no matter what, ang pamilya mo, kahit sinong kaaway mo, yan lang ang kakampi mo. Diba? Kumbaga, kung ang anak mo, 3 lang ang anak mo, 3 lang din ang kakampi mo. Pero kung 11 ang anak mo, panigurado may 11 kang kakamping anak, 'di ba? So kay President BBM kasi it's really a lonely job. Imagine mo saan ka nakakita, ang laki ng binagsak ng kanyang approval rating na hindi naman natin alam kung ano ang specific basis, no? Sinasabi nga ng Malacanang, syempre sinasabi nga niya maraming nagugutom, maraming in any time naman ng presidente lahat din may nagugutom. May problema, di ba? Hindi naman nawawala yan So take it as a challenge na lang. Merong you are actually hated. Even naman si rest in peace kay Pope Francis. There are people that are happy with his leadership and there were also people who were not happy with his leadership. Pero I think sa akin yung pagbaba na yon ng rating ni President BBM, kumbaga different factors yan walang isang factor, no? So whether it is actually fake news or there are some na kumbaga iba ang perspective nila, no? Kasi hindi nila gusto ang mga polisiya na ginagawa at hindi nila gusto ang mga nangyayari. Pero ika nga, only history will tell. Yeah. Yun lang mo dyan. Only history can tell who did well and kung sino yung okay at kung sino ang hindi. Kaya hindi rin pwede maging people pleaser kapag leader ka kasi hindi mo. Kasi syempre lahat ng ingit nila susundin mo, hindi naman dapat gano'n. 'Di ba? Pag lahat sinunod mo yan, edi wala nang wala nang nangyayari sa atin. And what is sad, I think yung meron kasing nasasabi rin yung kanyang sariling kapatid against him. No? I think this is very, very sad. Magkapatid kayo, di ba? Dapat pag-usapan yung dalawa. You should have both your sa social backs, media. Diba? Parang family feud. Diba? Wag ka pumunta sa social media. Ayun naman. Parang namang hindi normal. Alam nyo, yan ang mga palabok sa ating buhay. Makaaway mo ang iyong kapatid, ang iyong pamilya. And even in any family, normal yan. Nakakatampuhan. Di ba? Pero, I mean, at the end of the day, nasa na yan Hindi natin pwedeng gawiting barometer yon
para kumbaga in terms of performance and approval rating. Again, there's so many factors, no? Pero tama ka, Maru, kasi yun nga, baka may mga naninira, nasisira, at syempre nakaka-apekto sa perspective ng tao. Kaya nga, yan ang isa nating kaya nga nandito tayo din sa Radyo Veritas. Veritas stands for truth. Yes. Diba? Yes. Diskurso stands for truth. Beacon of truth and beacon of trust. Ayaw natin sa fake news, ang gusto natin yung totoo lang. Whether masama yan or mabuti, dapat totoo ang lahat ng sinasabi. Ayan. Yeah, may basis. Okay. Anyway, mga kapanalig, magpapaalala muna po tayo at magbabalik po ang Diskurso Totoo. Diskurso Totoo. Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng J. Aklan Medical Company, ang inyong premyadong universal healthcare provider pagdating sa annual physical checkup at ang #1 choice ng mga VIP sa pangangalaga ng mga bedridden patients. JAMDC, your #1 universal healthcare provider. Visit their social media pages for more information at JAMDC Lab Incorporated. Talagang everyday marami tayong natututunan. Talagang life is continuous learning, ika nga. Pero kung gusto mo na mas madami malaman sa maiksing oras, mag-HeyTeach ka. Ito ang online educational portal na tiyak bubusog sa inyong karunungan. Mantakin nyo, may 2 million ebooks para sa sari-saring paksa na inyong kakailanganin para sa genuine learning. Hindi basta Google o AI lang, kaya kung hangad nyo na talagang matuto, log in na sa www.heyteach.com. This segment is brought to you by Goldwolf Private Security, ang #1 choice ng mga VIP sa seguridad ng bagay na mahalaga sa kanilang buhay. For more information, contact 0977-830-5319 for more inquiries. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee year 2025. Pilgrims of Hope, Veritas 846, Kapanani, from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 35 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon ng Lunes. This time check is brought to you by Japatech Corporation. Unleash your creative genius with Japatech Corporation. Veritas Patrol! At ngayon mga kapanalig, pakinggan muna po natin ang ulat ng ating Veritas Patrol Jeremiah Figarola kaugnay ng Obispo ng Tarlac. Ikinulungkot ang pagpanaw ni Pope Francis. Jerry? Maraming salamat, Ms. Maru. Ikinalungkot nga ni Tarlac Bishop Roberto Malyari ang pagpanaw ng kanyang kabanalang Francisco. Hinikayat naman ng obispo na sa pagpanaw ni Pope Francis na mag-alay ang bawat mananampalataya ng panalangin na isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria at isang luwalhati para sa lubos na kapayapaan ng kaluluwa ng pumanaw na pinuno ng Simbahang Katolika. Mensahe pa ni Bishop Malyari sa mga mananampalataya na ipagdasal ang Simbahang Katolika upang sa pagpanaw ni Pope Francis ay higit itong lumago at mapag-alab ang pananampalataya. Nawa panalangin pa ni Bishop Malyari na ang bawat binyagan ay maging inspirasyon ng pagpanaw ni Pope Francis isang araw pagkatapos ng linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo upang higit na palalimin ang kanilang pananampalataya. Ngayong Easter Monday pasado 7:35 AM sa oras sa Roma sa Casa Santa Marta sa Vatican nang inanunsyo ni Apostolic Chamber Camerlengo Cardinal Kevin Farrell ang pagpanaw ni Pope Francis. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Diskurso Totoo. Okay, balik po
tayo dito sa Diskurso Totoo. Ako pa rin po, Maru Pahati sa Arne. Erwin Ogawa. Ace Acero. At syempre, ang ating chairman, JP Aklan, Dr. JP Aklan. Kasama rin po natin ngayon. At chair, nako alam mo ang Laguna, isa sa paborito ko yung probinsya Proud na taga Laguna. Ako, tumira rin ako dyan, di ba? Santa Rosa, di ba? Sabi ko. Shoutout sa mga kapanalig natin na taga San Pedro, Laguna, mga taga Crisantemum dyan. Magandang hapon sa inyo lahat. Oo. Napakaunlad Napakaunlad ng Laguna. Totoo yan. Tapos parang both modern, urban living, pagkatapos yung provincial living. Doon mo makikita yan sa Laguna, di ba? Super improved. Oo. At saka ang Laguna ang number 1 GDP contributor sa buong Pilipinas. 1.35 trillion pesos ang contributor. Good news. Ating ekonomiya. Ang kuling naman. Baka Laguna yan. Yes. Baka Laguna yan. Nagpunta ako dati last year sa Santa Cruz, Laguna. Kasi yung may-ari ng Ted's Kitchen, mga kaibigan ko, sila, ginagawa nila, darao sila ng isang kaganapan kung saan lahat ng mga produkto ng Laguna ay kanilang sinashowcase doon sa lugar. At magugulat ka, meron pala talaga mga kakaibang niluluto at saka mga produkto ang Laguna. Marunong pa rin sila maghabi at saka yung maggawa ng mga barong Tagalog. Yeah. Baka nakakalimutan nyo ang puto binyan ng binyan. Ay, sarap nun. Talagang napakasarap nun. Lalo na sa umaga, sasamahan mo ng kape. Ay! At pati yung pupuntahan, San Pablo. Tingnan mo, Maru, si Ace, talagang bagay sa kanya ang magbarong. Yes. One of these days, babarong ka. Wednesday. Abangan niya. Kapag pinagbarong natin, Barong papikipin Laguna. na rin natin at paharapin sa salamin. Yun ang ganda nun. Ako naman pag Laguna, naalala ko laging swimming, di ba? Resort, yan. Pambansang pansol. Sa pansol, sa LV. Lahat tayo nagpansol na, di ba? Lahat na tayo nag-resort sa Laguna. Talagang unforgettable. Number 1 team building area. Yeah. Pambansang team building area. Chairman, duma tayo. Summer. Kung tayo talagang kailangan nating mahalin ang ating sariling atin. Dito tayo sa pili kayo either sa beach ng Batangas o sa hot spring ng Laguna. Mamimili ka talaga. At ngayong araw na ito, makakausap natin mismo ang isa sa mga ipinagmamalaki ng Laguna. Siya po ay ang Vice Governor ng Laguna. Ang kanyang pangalan po ay Catherine Agapay, no? Chairman, kilala niyo po ba si Vice Gov Karen Agapay po? Ay, kilala natin yan si Vice Gov Karen Agapay. Actually, yan si Vice Gov. Very intelligent yan si Attorney Karen Agapay. Oo nga. Makikita mo isang dalubhasang abogado yan, napakagaling na abogado. At the same time, talagang napakadami niyang ginawa para sa Laguna. 11 years yan na currently hanggang ngayon serving as a Vice Governor of Laguna. At napakadaming programang ginawa niyan sa lalawigan na minsan hindi lahat ng ating mga kababayan naiintindihan. Imagine mo, 1.35 trillion. Hindi naman magiging ganyan yan kung hindi magaling ang mga nakaupo dyan. True. No? Kumbaga sa ibang klaseng makina yan, pag Ferrari yan. So kailangan ang leader din yan, at ang driver niyan, talagang solido at kaya sa Formula 1. Mabait, magaling, at tapat sa kanyang tungkulin talaga si Vice Governor Karen Agapay. Kaya very exciting tong gagawin nating pakikipagpanayam sa kanya sapagkat si Vice Governor Karen Agapay po ay kamakailan lang na-awardan siya ng Climate Change Commission as champion for the Local Climate Change Action Plan. Yan pa naman ang kailangan din natin ngayon, no? Hindi lang yung modernisasyon, hindi lang yung pagkita ng pera, kundi kailangan natin na alagaan ang ating kapaligiran, lalo na at paiba-iba na yung saka yan Maru, yan si Vice Gov Karen Agapay. Hindi yan kumbaga sa we call her the accidental politician. Kasi alam mo si Vice Governor Karen, never yan nag-seek ng power. Wow. No? Napakabait niyan. Wow. At kung titingnan niyo kung simula ng kanyang karera, nagpunta lang yan sa isang tindahan. Abay, siya na ang gustong iupo na SK chairman. No? Okay, so Destiny. Kasi ng leader. Destiny.
Parang Destiny, natatandaan di ba? ko yun yung isa sa pinakita natin sa video eh. Adyan na. Grapa nun, Vice Gov. Teka, makikinig na ako kay Vice Gov. Sorry, Vice Gov. Magandang hapon po, Vice Gov Karen Agapay. Magandang hapon, Grapa Vice nun po. Governor ng Laguna, Honorable Karen Agapay. Magandang hapon po Totoo. sa diskurso. Totoo, ayan. Magandang hapon po sa lahat ng narito ngayon at sa atin hong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, oo. Kumusta po, Vice Gov? Nako, talagang si Chairman po, puring-puri sa inyo kasi nga, kayo raw ay isang accidental politician. Totoo po ba yun? Siguro dahil magaling tayong manalangin kaya lagi tayong sinusubukan. Destiny. Bumili lang po talaga ako ng chichirya sa tindahan. Pag uwi ko, kandidato na akong SK. At mula noon, nagtuloy-tuloy na. So, nasa isip nyo na po ba yun talaga? Yung kayo ay maglolo, kayo ay mapupunta sa politika after na kayo po ay napili bilang SK? Before pa po ako mapapasok sa SK, talagang elementary pa lang po ay pangarap ko na maging lawyer. And hindi dahil dun lang sa mga napapanood ko sa television, kung hindi personal experience na nakakapanood ako ng mga abogado dito po sa amin sa San Pablo City as a young age. Uy, San Pablo po pala kayo. Yan yung Seven Lakes, ano? Diyan yes, sa San Pablo. Ay, ganda niya. Nakita kayo sa feature. Speaking of maganda, kasi nga, nung golden years ng Laguna ay Gov, tawag mo dito, nung mga around 2000s yun, no? So, from 80s to 2000. From 80s to 2000s. Yeah. So, hindi ka pa yata buhay nun. So, ano po yung golden years na tinatawag natin, Vice Gov? Ano po yung golden years po ba na yun? Ito yung mga typical na ang Laguna ay laging una, sikat siya pagdating sa mga economic zones, nag-boom yan. And actually hanggang ngayon naman po, kasi the largest contributor ng GDP sa Pilipinas ngayon is ang Laguna with a 1.35 trillion na ambag sa ating GDP po. So is it safe to say po ba? Sinabi ni Vice Gov na golden years of Laguna. Kung titignan mo, during that time, ang nasa helm ng Laguna ay mga abogado. Apo. Kasi ang abogado kasi talagang iba ang kanilang way ng pag-lead. And may example na tayo dyan sa Laguna dahil abogado ang merong handle nun. Talagang grabe ang golden years ng Laguna na yon. Talagang that was 30 years na grabe ang panunungkulan, grabe ang progress at prosperity. At, actually, Chairman, it started with Governor Attorney Felicissimo San Luis. And then we had Governor Attorney Restituto Luna, then followed by the former Senator, yan, Governor Attorney Joey Lina. Yan. So yan po yung mga lawyers po natin during that time. So yung mga botanteng taga Laguna pa lang dapat na ini-emulate natin, ano? Mahusay sa pagpili ang kanilang mga ilalagay sa posisyon. Good governance. Ano yun, Ace, yung kanina tinatanong mo? Yun, I was going to ask po kasi, is it safe to say na hanggang ngayon po ay golden years pa rin ng Laguna, since hanggang ngayon tayo ang ako na taga Laguna is number 1 sa GDP sa yung 1.3 sa contribution 1.0 trillion peso contribution. 1.35 nga raw, di ba? 1.35. Grabe. Actually, in terms of economy, siguro matatawag po natin yon, but I take responsibility na hindi po ito solely dahil sa provincial government. This is because ito yung mga business natin, business sector natin, and everyone na nagko-contribute para dito sa ating income dito po sa lalawigan ng Laguna. So, maraming salamat
personally sa ating mga business owners and of course dito po sa lahat ng nagnenegosyo po sa lalawigan ng Laguna. Pero ang kilalang-kilala po talaga when it comes to business, kasi may mga eco zones po kayo dyan, ay yung Santa Rosa, hindi po ba Cabuyao, at tsaka Calamba City po. Calamba, ayan. So, may balak po ba kayo ng iba pang mga lugar po sa Laguna ay i-turn nyo into industrial zones, or do you want other provinces, other cities and municipalities in Laguna na magstay kung ano man sila ngayon, kung ano yung kanila ipinagmamalaki ngayon? Actually po yung economic zones po natin ay iba't ibang aspeto naman po yan. So itong sa 1st and 2nd district, most especially dito po sa Calamba City, I think sa ngayon po ay nasa 11 na yung kanila pong economic zones. Ito po ay mga industrial po. So ito naman hong pagdating sa 3rd and 4th district, ito yung tinatawag natin ng mga tourist destinations po na popular na popular, especially itong nakaraang Holy Week. Marami po ang dumayo sa atin hong mga hot springs, sa atin hong mga cold springs dito po sa lalawigan ng Laguna. Pwede naman ho tayong magtayo ng mga economic zones, pero siguro more on agro-industrial and tourism side, kasi ito naman ho yung maipagmamalaki po ng lalawigan ng Laguna in terms of dito ho pagdating sa 3rd district, which San Pablo belongs, and yung 4th district po, ito yung mga Lumban, Pagsanghan, Cavinti. Ito po yung mga areas na dinadayo din po, most especially when it comes to agriculture and to their crafts. So ang ganda po, no, talagang zino-zoning nyo. Zino-zoning nyo. Oo. Vice Gov, ano naman po ang inyong kung kayo po papalarin at talagang sa isang buong boses ng mga tagalalawigan ng Laguna ay kayo po ang iupo bilang gobernador ng probinsya, ano po ang nakikita ninyo na isa sa inyong pinaka magiging kumbaga po programa at plataforma na talagang maaasahan ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Laguna? Actually, sinasabi nga nila na ito daw pong 2025 is the Gen Beta na. So, one thing na gusto ko po sanang tutukan if given the chance is to enhance ito pong mga tinatawag po natin na gig economy. But, syempre, kailangan po muna, palakasin po muna natin yung internet connection sa whole province po natin. And, free Wi-Fi should be more accessible, especially sa atin hong mga kabataan. Wow. The gig economy is something na new, at ito ay pwedeng ang Laguna ang mag-spearhead sa buong Pilipinas. And pwede rin siguro na maging IT hub ang Laguna sa buong Asia. Kasi ito yung isang bagay na pwede nating gawin for Laguna to stand out among other provinces in the Philippines. The second is the free hospitalization na sinimulan na po natin sa South Cotabato and sa Sultan Kudarat. Kasi kung matatandaan po ninyo, kamakailan lang po pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung ating pong Universal Healthcare Law. And some provinces, dito po yung tinesting yung free hospitalization, and as I have mentioned, dito po sa South Cotabato and sa Sultan Kudarat is napakaganda po yung resulta. And God willing po, we are also asking ang atin hong national government na kung pwede gawin din po sa lalawigan ng Laguna. Dapat lang, kasi malaki yung participation nyo sa budget ng ating pamahalaan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Vice Gov. Vice Governor Attorney. Pag Laguna, naalala ko yung song ni Sampaguita, di ba? Bago muna isang mensahe niya para sa mga ating kapanalig, si Vice Gov. Maraming salamat po sa pagkakataon ho na binigay niyo po sa akin, and I hope nag-enjoy po kayo at nag-relax po kayo over the Holy Week, nakapag-relax po for a while, and belated Happy Easter po sa bawat isa. And of course, I extend my condolences to the Catholic community for the passing of Pope Francis earlier today, and sa lahat po ng aking mga kalalawigan, sa lalawigan po ng Laguna, kapit lang,
pagdating ho sa serbisyo, andito pa rin po ang inyong attorney Karen Agapay. Mananatili pong kaagapay po ninyo. Maraming salamat po. Maraming Thank you po, Vice Gov. Salamat po. Vice Gov Karen. Till next time po. Okay. At mga kaibigan, mga kapanalig, tayo po ay magpaalala muna. Diskurso totoo. Talagang matrabaho ang ihatid ang balita at alamin ang punot-dulo ng mga isyu na may kinalaman sa ating buhay. Pero mas matrabaho kung ang hanap mo ay matinong trabaho o kaya ang magtatrabaho para sa iyo. Kung ang problema mo ay alinman sa dalawa, JP Agency ang sagot sa iyong pag-aalala. Sa JP Agency, sigurado mahahanap mo ang perfect employer o employee na hanap mo na tiyak may kasisiguraduhan ng inyong mga kinabukasan. Kung gusto mo ng mas detalye na paliwanag, mag-login lang sa www.jpagencyph.com o sa facebook.com/jpagencyph. Matibay at solid ba ang hanap mo? Parang Aklan Construction yan. Matibay lahat ng gawa, maliit man o malaki. Yaring-yari na talagang high quality. Kaya para sa mga construction projects na pangangailangan, andito lang sa Aklan Construction. For more information, contact 0977-830-5319 para sa mga detalye. Balikan lang natin ang RWE mga kapanalig. Alam nyo ba na para sa maliit na halaga ay tiyak may matututunan ng inyong mga anak sa larangan ng basketball? Yes, for only 6,500 pesos, may 10 sessions na ang inyong mga anak na siguradong magle-level up ang kanilang galing. Kaya rise, work, excel, and elevate your game dito sa RWE Basketball Academy. For more information, log on to website www.rwebasketball.com or Facebook page www.facebook.com/rwebasketball. This segment is brought to you by RWE Basketball Academy. Para sa mga inyong aspiring future athletes na 12 to 21 years old na naghahangad maging mahusay sa larong basketball. Kaya ano pang hinihintay nyo? Rise, work, excel the right way with RWE Basketball. For more information, log on to website www.rwebasketball.com or Facebook page www.facebook.com/rwebasketball. Nagbabalik po tayo ngayon. Balita, di ba? Yan. So, last week, nabalita na yan. Okay, let's... Okay, partner, go! Okay, go. Take 2. Okay, Take so, two. nung nakaraan linggo, di ba, nabalita na natin about the vlogger. Si Vitaly Sturovetsky. Yes. Si Russian-American vlogger na talagang umiksena at nakasuhan ng iba't ibang kaso. Dahil sa mga pinaggagawa niya sa kanyang mga vlogs, di ba? Nangaharas ng Pilipino. Oo, yung mga Pinoy, talagang may gwardyang kinuha ang sombrero, di ba? May pinaglaruan din yung motor ng gwardya. Yes, kung ano-anong ginawa. Pero kung may undesirable alien na katulad ni Vitaly, meron din namang isang tao na pinagtanggol ang ating mga kababayan. Fellow Filipinos. So, walang iba kundi si Eric Cabrera na makakasama natin today. Yes, wow. Yes. Teka, sandali. Kukunin ko lang binaong kong Ingles. Yes, nosebleeds. Is he around? Wow. Eric? Is he around? Ayan, okay. hello. Hi, Eric. Hi, Eric. Good afternoon. Yeah, this is Eric Cabrera. Eric, may I know from what country are you from? I'm from America, Las Vegas. From the US. And how long have you been here in the Philippines? My plane landed here on February 25th, so about a month and a half now. This year. So what are you doing here in the Philippines? Are you here for business, for pleasure, for what?
So I came here for business. I do run a AI software company. We're currently pre-launch, so I've had a lot of friends that recommended the Philippines and specifically Manila for the purpose of outsourcing and finding people in IT and giving them job opportunities out here as well. Oh, that's great. Yeah, that's great. Yeah. This is a nice person. And okay, Eric may ask, how do you know Vitali so far? Because we saw your video, Yeah. confronting Vitali and asking him why is he doing this to the Filipinos, so when Filipinos are very, very warm and nice people. So, Tell your story. yeah, please. Yeah. So in terms of how I know him, I've never met him before. That was my first interaction with him. However, news spreads rather quickly, and so there's been other content creators in other countries that have been, they call it nuisance streaming. So the similar people to him would be Johnny Somali, and he's been doing very similar live streaming in South Korea. So I had seen a video on my YouTube feed of Vitali just bothering the locals here, absolutely harassing people, and that's what led me to make the decision to go and try to have a civilized conversation with him about it, and that's what led to the viral video that many have seen. Yeah, did you contact him so that you can confront him? Yeah. No, there was no prior contact. He happened to be live streaming his live location, and so I just saw where he was, and I ordered a Grab to go there and speak to him. And what was his reaction? What was his reaction? He was very defensive at first, and then after, a small exchange of us trying to have a conversation, he started to become a little bit more aggressive with threatening violence, and so I would say extremely defensive and not really willing to talk or face accountability for his actions here when confronted. But he did not hurt you physically? No? No. No. Okay. Chairman, do you want to ask something? Well, first and foremost, very happy with the video, and thank you very much for defending the Filipinos. No, you are really a gift to us, no? Especially that you are trying to look for a lot of employees in the Philippines, and kudos to you. And maybe one of these days, you and I can have a cup of coffee to actually talk business, and maybe we can actually help you. Yeah. Thank you. Good job. Yeah, that would be awesome. But you have also you have your own content as well, digital content, right? Yes. So after the video went viral with Vitali, a lot of my good friends here, they asked me to make a YouTube channel. So we did go ahead and make a YouTube channel, and it's called Unlock Philippines. I do want to say something very special is actually happening today. We are about to hit 30,000 subscribers on the new YouTube channel, and I made the channel on April 2nd, so the day after the confrontation with Vitali. So I just wanted to say thank you so much for all of the locals and also the people that have been just checking out the content and showing their support. It's been massive here. We need more people like you. We need more people like you, Eric, and you are one of those very nice individuals that really defended the Filipinos. At the same time, your principle is very, very much admired. Thank you very much. Please stay longer in the Philippines. Unfortunately, we don't have much time, so we want to thank you again, Mr. Eric. Thank you, Eric, and my co-hosts are bleeding in their nose because they have been, up to 2 minutes only. Our English only lasts up to 2 minutes. But it's a pleasure to have you, Eric. Thank you very much. To stay in touch with you further. Thank you. In the future. Thank you. Thank you. Bye-bye. Yan, si Eric Cabrera. And, kailangan na talaga tayo Yes. magpaalam. Ubus na po ating Maraming oras. salamat. Uy, may increase bukas ha, 1.35, 1 peso and 35 centavos sa gasolina, 1.30 sa diesel, 1.10 sa kerosene. Bukas yan. Bukas. Okay, so paalam Okay. na po. Bye-bye. Paalam. Chairman, maraming Maraming salamat po.
Till Thank our you, next sir. episode, guys, thank you very much for watching and listening. Okay, this Wednesday po ulit. Oo. And ako po si Maru Pahati sa Erwin Ogawa. Ace Acero. Yes, mga kapanalig, abangan nyo po ha. Meron pong healing mass sa Veritas na magmumula po sa Minor Basilica, National Shrine of Jesus Nazareno, na pangunahan po ni Reverend Father Paul Medina, OCARM. At mga kaibigan, mga kapanalig, sumain nyo po ang katotohanan na maraming salamat po. Inyong napakinggan ang Diskurso Totoo. Totoong balita, makatotohanang usapan dito sa Veritas 846. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, kasama sina Maru Sarne, Ace Acero at Erwin Ugawa. Diskurso Totoo. Kapanali, rejoice and pray. The Regina Cheli.